Tinukoy ni Senator Lacson na si Panaligan bilang isang halimbawa ng funder, isang politiko na hinahinalang kumikita ng malaki mula sa proyekto sa ilalim na tinatawag niyang sistema ng insertions sa House version ng budget. Binanggit niya na may insertion na 1.1 billion na lampas sa opisyal na 810 million na ang nakalista sa National Expenditure Program. Ayon sa ulat, si Panaligan ay maririing tumanggi sa anumang pagkakasangkot at binigyang diin na ang DPWH Regional Office ang responsable sa pagdisenyo at bidding ng mga flood control projects. Natukoy ni Senator Ping Lacson na si Representative Arnan Panaligan bilang isa sa mga mababatas na umano'y sangkot sa Flood Control Fund irregularities sa pamamagitan ng pagsusuri ng budget documents, lalo na ng House version ng General Appropriations Bill at paghahambing nito sa National Expenditure Program or NEP. Ayon kay Lacson, sa original na budget ng Department of Public Works and Highways or DPWH para sa flood control projects sa NEP, may nakalaang 810 million para sa barangay ng Mulawin sa Nuan, Oriental, Mindoro. Ngunit sa House version naman ay lumobo ito ng 1.9 billion na may dagdag na 1.1 billion na hindi parte ng original na proposal ng DBM o ng DPWH. Tuntunan, makakapanayam natin Senator Ping Lacson. Mr. Senator, magandang umaga po sa inyo. Cesar, Sec, magandang umaga. Kamusta ka na? Okay po, dalawang bahagi po ang aking itatanong. Una ay yung nababasa ko sa social media at tanong ng ating mga kababayan. Kayo po ay matagal din naging senador and therefore mas kilala nyo ang kapwa nyo senador kaysa sa mga kongresista. That's item number 1. Item number 2, sa inyong privilege speech ay natukoy yung ilang mga executive branch ng gobyerno kasama ang ilang pangalan ng mga kongresista. So ang tanong ng ating mga kababayan ngayon, Mr. Senator, bakit ho sa privilege speech ninyo parang wala silang nauniligan na pangalan o involvement ng mga senador sa flood control project? Ang ibig bang sabihin ay malinis ang Senado at sa inyong investigasyon ay lusot, walang madadawit na pangalan ng mga senador? Senator Ping. Mahirap kasi basta magbanggit ng pangalan ng walang pruweba at walang basihan. Kaya nabanggit at hindi ko rin binanggit ang pangalan ng kongresista, si Congressman Panaligan. Kasi ayoko magbanggit na maski anong pangalan. Dahil kung magbanggit ka ng isa at hindi ka magbanggit ng iba, ganyan na nga yung magiging implikasyon o konklusyon ng iba natin mga kababayan. Tangan nga lang yung kay Congressman Panaligan, siya na mismo yung nag-post sa Facebook, siya na rin yung nagbalandra ng mga banners, mga billboards sa mga proyekto. Sinasabi niyang funded by his office. At ito'y kanyang mga initiatives, congressional initiatives, at sinasabi niya ito yung part ng kanyang accomplishment report. So ang aking presentasyon, nothing but factual. Wala akong spekulasyon, wala akong assumption, as is where is. May interesting inside story pa nga dyan nung kami nagde-deliberate ng aking mga staff kasi nga lumabas na yung yung lahat ng mga magpapatunay na talagang inaangkin niya yung mga proyekto na mayroong defects sa implementasyon. At sabi ko, alam mo, i-blur na lang natin yung pangalan kasi nag-iisang congressman niya na mababanggit, magiging issue pa yan. Bakit siya lang yung binagit natin? At kaya minabuti ko, mismo sa privilege speech, wala yung kanyang pangalan. Sinabi ko lang mayroong mapag-angking congressman. Pero ba't nahuli, nung nag-uusap-usap na kami, sabi ko, on second thought, why should we cover up for him? Siya naman mismo yung umangkin yan. So sige, huwag na lang natin i-blur, i-present na lang natin as is kung ano yung nakita natin o kaya ganun na nangyari ka, Cesar. Alright, sa initial na pag-iimbestiga ho ninyo, mayroon bang leading na patungo ron sa... Oh, by the way, Senator,
on the whole, maganda ang reception ng taong bayan sapagat may isang tumayo sa Senado at nag-deliver ng isang extensive privilege speech. At pangalawa ay nakita, marami ako nabasa sa social media, hindi nasayang ang pagboto ko kay Senator Ping. Generally, that's the comment, that's the positive side. The following day sa isang nakita ko naman ang post ni statement ni dating Senate President Mig Zubiri. Parang nabanggit niya yata na wag na tayo magmalinis. Yung ba yung nakita ho ninyo, Senator? I think tama ho ba ang perception ng marami? He was referring to the Senate, Senator. At nagkausap ba kayo ni Senator Migs doon? At ano kaya ang ibig sabihin ni Senator Migs doon? Hindi kami nagkausap at hindi ko rin narinig na yung kanyang manifestation kasi nga medyo yung masama yung pakiramdam ko, nagpaalam na ako at pinagbiling ko na lang kay Senator Tito Sen kung pwede paki-manifest na lang na unwell ako at kung pwedeng i-suspend na muna yung consideration at sa Martes na kami mag-resume nung sa tinatawag na period of interpolations. So hindi ko alam kung ano yung sino tinutukoy ni Senator Migs. Pwedeng tinutukoy niya mga kasama namin sa Senado dahil kung sabihin mong huwag na tayo magmalinis, kami yun, Senado yun. Alright. Senator, malamang nakita nyo rin siguro sa social media na kumakalat yung mukha ng 3-4 ninyong kasama ngayon. Unfairly or fairly ay nakikita ngayon ng taong bayan sinishare ng iba't ibang sa social media pages and mga tao na investigador in at the same time suspect, no? Taong bayan na yun, taong bayan na yun. I don't think may nag-instigate yan or whatever is the motive, pero mukhang taong bayan na ho yun. Does this disturb you, Senator? Well, yes and no. Kasi alam mo, yung mga netizens talagang very active, ano. Pag meron sila nakita o narinig na remarks, agad-agad pinapack-check nila. At ito rin talaga yung nagbunsod sa amin. Sabi ko, actually nakapokus lang kami nung una sa Oriental Mindoro. Pero sinabi ko, ito sigurado sasabihin ito, isolated case, tapos ipapack-check tayo ng gusto. Sa kailangan, hindi lang isang counter-check, babalikan pa natin, i-check pa uli natin kung totoo ba o tama ba yung ating natumbok o at yung ilalabas sa privilege speech. Totoo nga, alam mo, after ng privilege speech, sunod-sunod yung mga members ng media, sinadya mismo yung mga lugar na sinabi ko at bine-verify nila kung talaga ba may ghost project doon, kung talaga ba merong substandard materials doon. In-anticipate na namin yon. Pati yung sinasabi ni Secretary Bonoan, isolated case ang Bulacan, in-anticipate na namin yon. Kaya nga sabi ko, magsagawa tayo ng random sampling. Magsagawa tayo ng mga case studies, hindi lamang sa isang lugar. Ako personally nakita ko, Senator, halimbawa may proyekto 2011 from point A to B, 17 million. The following year, from point B to A, 17 million. This is, nung nagpi-privilege speech so kayo, parang pakiramdam ko, this is not actually new. Kaya lang ngayon, at least lumabas na mismo sa halls of Congress, nakita na ho ito, Pero pagkatapos ng privilege speech ho ninyo ay lumabas ang sa media na may mga natanggal na district engineer. Yung district engineer pa lang yon dahil lang sa privilege speech yun, so finalo ng media, na-appoint pa lang regional director. In other words, prinomote pa yung district engineer at naging regional director sa isang malaking region pa. Anong tingin ho ninyo? What was it deliberate? Was this a prize given, awarded, or pure negligence or lack of complete study work ng sino mang nag-appoint sa kanya? Nag-promote sa kanya? Hunyo pa yun. Marami ng kontrobersya yung First Engineering District ng Bulacan. Pero noong June, yung district engineer, si Henry Alcantara, siya'y pinromote na maging assistant, hindi regional director, assistant regional director ng 4A. Pero kanyang trajectory eventually, ibabalik sa Region 3 para maging regional director. Ang pumalik sa kanya, yung kanyang ADE, yung assistant regional director. Na siya yung ngayong district engineering district engineer
sa first Bulacan Engineering Office at siya yung natanggal, na floating silang dalawa ngayon. So, hindi na bago sa pagkakaalaman ng DPWH Secretary na meron talaga mga anomalya nangyayari sa Bulacan. Dahil kung hindi, bakit nailipat, no? Inalis yung district engineer. Kaya nga lang, sa halip na i-float, binigyan ng position doon sa Region 4A bilang Assistant Regional Director. Punong-puno ng anomalya yung Bulacan. Actually, may mga nakausap kaming, sabi ko nga sa aking privilege speech, hindi naman ito hinugot sa aming sa hangin o kaya kami mismo nag-assume. Kausap namin mismo, taga-DPWH Kausap namin mismo, mga kontratista. Kausap namin mismo, mga mamamayan. Kaya ito yung aming paraan ng pagka-counter-check. Aming team, face value, amin na lamang ilalagay sa aking privilege speech. So hindi pwedeng itanggi na yung nilalaman ng aking privilege speech ay walang basihan. Kaya nga minabuti namin na ilagay lahat sa slides, sa PowerPoint presentation para malinaw. Kasi kung sasabihin ko lang na merong ghost project dito sa Calero, Barangay Calero, o kaya sa Sitio Dike, dito sa Barangay Apitong, hindi ito sapat para sabihin ng mga mamamayan, nasaan yun? So sabi ko, puntahan nyo yung lugar at kung halimbawa hindi kayo maka-access, magdala kayo ng drone. Kasi alam mo, mula pa nung dati pang senador ko, bumili na ako ng drone noon Ginagamit na namin yan pagka sa mga budget deliberations doon. Kinukunan namin talaga yung mga defective na proyekto para maliwanag na makita na ating mga kababayan yung illustration. Senator, bakit nangyayari ho ito? Systematic, organized, sustained, tuloy-tuloy? Mahina ho ba ang mga batas natin? Is this a matter of enforcement? Is it a matter of kulang ho ba tayo ng policy? Or is it about leadership, Senator? Hubris, no? Sumobra na yung kanilang self-confidence na kung saan dinisregard na nila yung public perception, dinisregard na yung public opinion, dinisregard na yung public need, lahat ng tungkol sa publiko, sinarahan na nila yung kanilang mga mata dahil nga hindi na makontrol yung grid. No, dahil hindi na nagkasya doon sa racket na may porsyento rito, may porsyento doon, kinagad na hanggang sa umabot na sa ghost project para lahat kinita na. Nilahat ko nga yung partihan doon ako mismo nagulat na marinig ko sa mga kontratista mismo. Pagka malaking proyekto, 0.5%, 0.5% ang sa COA. Pag maliliit na proyekto lamang, siyempre, maliit yung quantity, maliit yung volume, umaabot ng 1%. So, sabagay, hindi na rin bago ito kasi natatandaan ko, 23 years ago, 2002, I think March 23, 2002, yung aking unang-unang privilege speech, Living Without Pork, no? At sinabi ko na rin doon, meron ding share ang COA, mga resident COA ito. Sa flood control projects, 2 steps pa nga yung dapat may monitoring na para sundan kung tama yung implementasyon. Kasi sa District Engineering Office, once na may bumagsak na pondo, halimbawa, ang modus operandi kasi, yung isang mambabatas, magbabagsak based sa kanyang insertion. Diba? Nagbagsak siya ng 10 billion pesos sa isang distrito. Kausap na niya yung district engineer. Kasi karamihan naman, sa SRSEC, alam naman natin, yung appointment o designation ng district engineer, malaki yung kinalaman dyan ng district representative. Although nag-overlap, hindi naman pareho yung jurisdictional area ng engineering district at saka ng legislative district, pero nag-overlap din yan. So, bago ma-appoint ang isang district engineer, karaniwan, kailangan may basbas o kaya rekomendasyon ng district representative. So, doon pa lamang meron ng collusion. So, pagka nandiyan na yung district engineer at binagsakan ng pondo, 10 billion, sasabihin niya, sa akin yan, bahala ka na dyan. Minsan nga, ang balita nga namin, ina-advance pa yung 25% doon sa tinatawag na funder
o yung proponent ng insertion. So 25% hinuhulog-hulugan na yun ng district engineer. Siyempre, contribution na yun ng mga suking contractors. Ngayon, sumaganda kasi minsan hinihiram na ng district engineer yung lisensya ng contractor. Sinabi mismo sa amin ng mga contractor ito kasi nag-aalala sila na nalaman nila na may mga ghost project, baka tinamaan yung kanilang lisensya na kung saan na-implementa yung ghost project. So nag-aalala sila, siyempre sila puputukan kasi wala namang nakapirma doon kundi sila. So ang mangyayari kapag mayroong bagsak na pondo at inatado na ito, kasi ang level ng threshold pagdating sa district engineer 50 million hanggang 150 million. Pag lumampas ng 150 million hanggang 400 million, ito'y regional office na. At beyond that, central office na. So ang gagawin ng district engineer, kung may 10 billion, yaatado niya yan sa iba't ibang lugar. Kaya nga sabi ni President Bongbong, di ba, imposible yung magkakalapit na baryo o isang barangay. Bakit eksaktong amount? Nakita nga namin ganun 77,199,000. Ganun ang kalakaran. Kasi inaatado nila para hindi lumabas sa kanilang threshold. Ngayon, pagka meron ng mga project, gagawa na yung district engineer na tinatawag na project designation order. Mag-a-appoint siya ng project engineer. Bata niya rin yun. At kung kasama sa sindikato, alam na nila yung gagawin nila. Siya rin na mag-a-appoint tong site inspector, yung team. Sila naman ng mga ngasiwa magmamonitor kung tama ang implementasyon, tama sa design, tama yung specs at lahat. So pag sindikato ng ganon, papel na lang ang umaandar. Yung mga pinipili ibang proyekto na pagkalalayo na hindi ma-access ng publiko at hindi mararating ng media, doon nila ini-implementa yung ghost project. So, i-certify na lang completed yung proyekto maski walang nagawa. Alright, Senator, two more questions. Pagka binabanggit niyo ho ba yung salitang mambabatas, are you exclusively referring only to the members of the lower house or you're also mindful na pwede rin kasama yung mga kasama ho ninyo sa Senado? Hindi, both. Both. Lahat naman nag-insert Basta't nag-insert, may motibo yon. Either gustong tumulong talaga sa, halimbawa, doon siya sa probinsya na yon. O kaya naipangako niya nung nakarang kampanya na tutulungan niya. Hindi ko sinasabing lahat. Pero pag nag-insert, sari-sari ng pumapasok dyan yung motivation. Pag nag-insert ka, para bang meron kang claim, meron kang royalty, meron kang right na mag-assert. Dahil ako nag-insert niya, baka naman pwedeng ako na pumili ng contractor niya. So hindi ko sinasabing lower house lang. Posible, kaya lang wala akong pruweba, posibleng meron ding senador na nag-insert at may kabahagi rin siya doon sa 25% na share ng tinatawag na funder o yung proponent ng o sponsor ng insertion. Kaya nga napaka-importante itong concurrent resolution na kung saan isama sa full disclosure, sa full transparency ng deliberasyon, yung identities ng mga proponents ng mga insertions. Ito napaka-importante kasi madaling maturo kung pumalpak yung implementasyon. Matutukoy natin sino yung congressman o sino yung senador na nag-insert o nag-author o nag-propose ng amendment o amendments, aka insertions. Okay. Senator, last question. Ano ho ba ang dulo? Anong end state ng privilege speech ho ninyo? Mayroon ho ba itong part 2? Ang dulo ba nito ay prosecution? O ang dulo nito ay a new legislative measure? Alam mo, Cesar, the bigger challenge will come after nitong mga, hindi lang sa aking privilege speech, naglalabasan na parang kung saan lumalabas ngayon yung mga anomalous na mga flood control projects. Sana yung sumbong sa Pangulo.ph website hindi lang ma-limit sa mga flood control projects. Sana ma-expand na ito to include all infrastructure projects na kung saan may access, may direct line ng publiko sa Office of the President para i-report yung kanila na ma-monitor. Napakalaking tulong sa amin ito, sa aking mga staff, kasi yung grid coordinates eksakto, hindi pwede maikaila na hindi dito yung ghost project, hindi pwede maikaila na dito yung anomalous sa proyekto. Ang dulo nito, sana,
we are all hoping na sana merong managot. Sana merong malalaking tao na makasuhan, ma-prosecute, makonvict, at makulong. Para na sa ganun, huwag nang pamarisan. Kasi habang may nakita yung ating mga ibang kasamahan na nakakaligtas naman yung mga naakasuhan, pamamarisan. Pero kung makita lang hindi lursot, yung tinatawag ko maski nung nasa law enforcement pa ako, yung certainty of punishment, yung accountability. Pag wala makitang accountability, wala makitang certainty of punishment, naku, mawiwili yung mga dati nang gumagawa at ma-encourage pa yung mga hindi dating gumagawa. Alright, Senator Lacson, maraming salamat at I am sure narinig ninyo at nabasa ho ninyo ang komento sa social media, mainstream media kung paano kayo pinuri at pinasalamatan at mukhang marami ring na-encourage in the process na magsumbong sa Pangulo dahil sa privilege speech ho ninyo. Maraming salamat, Senator. Happy weekend po sa inyo. Maraming salamat, Sek. Salamat.